Ano naman ang masasabi natin sa response ng lamig? May pag-asa ba? Maganda naman ang naging resulta. Parang kailangan bumili ng jacket. Ayun, no? Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga, magandang araw at safe lagi tayong lahat mga bossing. At syempre, mga bossing, meron tayong customer dito, isang Rebo, galing pang Lemery, Batangas ata to mga bossing. So ang aga nila kanina rito, mga alas 3:30 yata, andito na sila. So yung tumatawag sa aking cellphone, medyo late lang kami nakapagbukas dahil galing tayo sa ating pwesto sa Bulacan, no? At inaayos natin yung ating malilipatan doon or panibago nating shop. Kaya medyo puyat mga bossing, no? Tsaka medyo maraming trabaho rin kahapon, no? Okay mga boss, meron tayong Rebo. Ang issue ng ating Rebo dito sa ngayon, kulang na ng freon. Tapos reading niya mga bossing, meron naman siyang 40 sa ngayon. Ang high side natin para mga nasa 175 lampas, 180 o sabi natin mga 185. Okay, wala nang lamig mga bossing, mahina na talaga ang lamig, no? Yung may glass naman to mga bossing, kulang din siya ng freon. Okay, so sa madalit sabi, may leak din tong ating Rebo. Pero may ibinigay tayong estimate dito dahil nga gusto nung may-ari, o shoutout sa may-ari, mamaya kausapin natin sila. Nasa ibang bansa yung may-ari. So ang offer natin dito mga bossing, magpapalit dahil mga orig pa to mga boss. Compressor, condenser, original pa. So may offer tayo rito sa kanila na magpapalit na lang ako ng Denso na original din naman mga bossing ng ating 7K o ng ating gas na Rebo. So dalawa kasi yan nag-install ng ating Rebo mga bossing, isang Sanden at saka isang Denso. So magpapalit kami ng Denso pero kailangan namin magpalit ng condenser. Tapos ang offer ko pa sa kanila mga bossing, i-convert na namin ng laminated na evaporator yung ating harapan. Likuran din natin gagalawin syempre, hindi natin papalitan yon. Pero papalit tayo ng valve, magpa-flashing tayo ng system. Okay kasi ang lamig talaga medyo mahina. Kahit nasabi mo may 40 pa na reading pero kulang pa ng freon niyan pagka kinargahan ng freon niyan, palagay ko magsi-50 saka mag-55 yan pataas, no? O tingnan natin yung lamig sa loob kasi naka-start 'to mga bossing. Okay, ang lamig na meron sa ngayon mga bossing ay 23 mga boss. Wala talaga, maaga pa to, so wala nang lamig. So lalo na sigurado pag may pasahero na at mainit na ang panahon, no? So kaya yung offer natin mga bossing dito sa Rebo, gusto talaga nung may-ari na maging komportable na. Pero yun ang nakikita ko, marami nating option, no? Kasi sabi ko nga mga bossing, depende yan sa budget natin kung ano yung gagawin natin. Meron tayong option 1, option 2, option 3, or meron tayong plan A, plan B, plan C. No, ngayon ang napili nila dahil gusto nila mas maayos ay yung pinaka lahat na trabaho na in-offer natin, no? Magmula kay condenser, compressor, evaporator, with additional pa ng mga pan, mga bossing, ha. So malalaman natin mamaya, makikita natin mamaya kung ano yung mga gagawin natin dito sa ating Rebo, no? At syempre, kausapin natin sila mamaya, no? Okay, ayun lang mga bossing. Abangan natin tong ating Rebo kung ano magiging response ito doon sa ating trabahong gagawin. Ayos. Kayong huli lang hindi. Tignan mo. Mga bossing, nababa na yung ating evaporator, no? So itong evaporator niya, medyo matino pa naman, mukhang napalitan na rin, no? Hindi na siya yung original, eh. Tapos yun na matindi mga bossing, oh, yung compressor natin.
hindi talaga lalamig yung ganyan itsura ng langis na meron sa loob, no? O kaya tama lang mga boss na talagang i-advise natin na magpalit na ng panibagong compressor. Kasi pag ganyan pong black oil, sigurado tayo na may tama yung loob ng ating compressor, no? Ano baka madulas. Yung mga tornilyo dito sa mailagay nyo sa lagayan baka mawala. Okay, ito na mga bossing. So, ko-convert ko na to ng panibagong evaporator natin na laminated para mas makapagbigay tayo ng mas matinding lamig. Tapos may mga gagawin kami dun sa kanyang condenser. Rear evaporator mga bossing, yan na yun. Toy, i-check din yung blower. Tapos wala daw number 1, 2 yan. 3 lang meron. Ba't parang yan? Umikis. Ha? Ayan, no? Ba't? Nabangga. Nakabaluktot eh. Okay na mga bossing. Naibaba na natin yan. I-reform na rin natin yung mga ventilation. Tapos yung condenser na sinasabi ko, kailangan nating may gagawin tayo rito. Okay, ito yung harapan. Wala dyan, baba mga boss. Mga bossing, yung kanyang resistor sa likod, kaya pala sabi nila walang 1, 2, 3 or parang high lang ang meron, mga bossing, ito yan. Okay, nagkaroon na ng remedyo yung dating gumawa. Pwede naman to mga bossing, ayan Kaso ang problema nga lang mga boss, maluwag, ayan maluwag siya, kaya ang nangyayari, hindi rin nagko-contact ng maayos. So, ayusin lang natin ng kung para hindi magpalit ng resistor, ayusin lang natin ng rekta kasi may parang diode kasi yan dito mga bossing o resistor to itong gitna na to. So pagka putok na yan, pundi na yan, wala na, hindi na nagko-connect yan, baba hanggang doon sa taas. So kaya minsan wala pong 1, 2, 3 lang ang meron or high lang ang meron. Ayusin lang natin ang konektong ating nilagay nilang wire. At syempre mga bossing, yan na yung ating evaporator. So kinuha natin yung kanyang fittings doon sa kanya. So wala tayong makuha kasi na laminated talaga para sa ganyan mga boss na pang rebon, no? So kinuha natin yung fittings na yan. Ililipat natin yan dito mga bossing. Ayan na. Okay, so may conversion talaga na gagawin tayo. Tapos ito pang lagayan ng bulb natin. Kailangan nating kuhain pa rin yung kanyang fittings para dyan. Pero syempre, kayang-kaya yan. Walang problema dyan mga bossing. Ayun mga bossing, nag-install na tayo ng ating condenser. Okay, may mga ginawa kami dito sa ating Rebo at ngayon lang na namin to susubukan kasi wala tayong makuha ng original ng ating condenser. So, pero to mas sulit para sa akin. Bakit? Mga bossing, kung tutuusin lang, yung isang ating 12 by 23 na condenser, pasok na yan sa kanya. Pero dahil nga naka 15C tayo, gusto nating mas kalmado yung ating high side, nag-iipit tayo sa ilalim ng isang condenser. Parang 12 by 18 ata yan mga bossing. So share lang namin sa inyo at kung effective to ay di mas mainam. Itong program na to pwede natin gawin, no? Mga bossing, kung ako tatanungin nyo, no, talaga isa lang ang condenser, no? Pero dahil nga
dinesign itong ating Rebo nung panahon pa na medyo mas malamig ang klima ng panahon, normal lang talaga na isa yung condenser na ilalagay, no? Pero syempre iba na ang klima ng panahon natin mga bossing, kaya syempre iba na yung kailangan natin gawin, no? So subukan natin yan kung uubra yan at kung gaano kaganda pwede natin gawin to, no? Pero first time ko lang to gagawin. Sa ilalim sana ako maglalagay, pero mga bossing, mas doble ang magiging problema. Bakit? Maglalagay pa tayo ng pan, maglalagay tayo doon sa ilalim, hindi natin mamomonitor. So mas abala para sa akin yung, kaya dito na lang ako. Kasi wala tayong ibang papasok mga bossing na mas malaking condenser dyan. Okay, so wala tayong ibang makukuhang condenser na mas pwede nating itapat doon sa ating, nakaka-install na mga bossing, oh. Naka-install na yung ating 15C, no? Oh, good na yan. Nakakabit na rin yung dryer. So evaporator na lang ang inaantay natin, tas magliligtas tayo, no? Pero yun na yung setup na ginawa natin dito sa ating Rebo. Tingnan natin to mamaya mga bossing kung magiging maayos ba lahat yung ating makukuhang reading, lamig. So sana, no, para at least unang-una yung dayo ng kliyente natin, pangalawa yung trabaho natin, yung pagod natin merong halaga, no? O may magandang kalalabasan. Eto na mga bossing, okay na tong ating evaporator. So nilagyan na rin natin ng pumyan dito dahil mas fit yan dito sa magkabilang gilid natin mga bossing. Medyo malaki pa nga yan pero dito yung ibabaw may awang yan, kaya nilagyan natin ng pum. Okay, very good na to. Nakatutok na yan dyan, parang urig naman mga bossing. So very good na, nakalaminated na tayo. Ayun o, very good. Okay mga bossing, load na tayo ng Freon dito sa ating Rebo mga boss, at meron na tayong magandang reading na walang 30, mababa konti. High side natin mga bossing, walang 180. Okay, walang 200. Napakaganda mga bossing. At syempre, mga pan na dalawa, gumagana ba? Gumagana mga boss. Ayun suwabing suwabe At ang pinakasekreto dyan, yung nakatagong isang condenser natin mga bossing, no? Yan ang magdadala ng ating magandang lamig at siguradong magandang reading dito sa ating Rebo na to mga boss, no? Ayun, no? So check upin natin yung lamig sa loob, kung gaano kalamig yung nakuha niya. Pero palagay ko mga bossing, hindi pa ako pumapasok sa loob, pero sa reading pa lang alam ko na maganda magiging response ng lamig nito, no? O, tasting tayo ng lamig sa loob. Okay, tasting ng lamig. Panalo ba? Mukhang panalo mga bossing. Tingnan mo yung lamig na nakuha mga boss, no? Meron na tayong mga nasa mababa ng konti sa 5 degrees Celsius. Okay, anong number yan? Number 2. Kanina ang nakuha yata natin 25 o 28 mga bossing, no? Napakalayo nung response ng lamig. Taas natin konti. Siguro naman na mapapakinabangan nila ng maganda to, no? Kasi dito pa lang hindi pa nakakaikot na maganda tong refrigerant natin mga bossing. Kulang pa to sa obserbasyon, no? Kumbaga kailangan pang mapaikot na mas maganda to para makita natin kung hanggang saan pa yung makukuha niya lamig sa reading sa labas, no? Pero very good na rito. Mag-observe lang tayo tapos magpa-final tayo ng reading mamaya. Mga ilang minuto lang muna. Okay mga bossing, ayun na, mas bumaba pa yung ating reading ng ating thermometer, no? Parang malapit na siya mag-tres. Nawala na yung ating digital na thermometer, na iwan na naman doon sa ating kliyente. Isa na lang naman natira sa atin. So yung infrared natin, hindi na muna natin gagamitin dahil dito pa lang nakita na natin na medyo panalo na. At syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga kliyente. Mga bossing, dumating sila alas 3. Okay, shoutout natin si Sir Jimmy, tama? Nasa dulo. Ayun, nakasomblero. At tapos Sir Mario, tapos Sir Ivan. Ayan, tapos yung may-ari talaga nito na nasa Korea. Okay, anong pangalan? Teddy. Ayun shoutout. Ayun, shoutout kay Sir Teddy salamat sa pagdayo mga bossing, no. Ano naman ang masasabi natin sa response ng lamig? May pag-asa ba? Maganda naman ang naging reportage. Parang kailangan bumili ng jacket. Ayun Ay, mga bossing, marami nating ginawa rito. At syempre yan, mapapanood nyo naman kung ano yung mga in-upgrade natin dito sa kanilang Rebo, no? Pero yun ang pinakamaganda naging decision nila na kuhain yung pinakamais nating setup, no? Kaya nagpapasalamat tayo.
hindi ako tumatawag sila mga 3:30 ba yun, sir? Yes, sir. Nakarating namin dito. Nag-arrive ako. Sa totoo lang, sir, nagising ako noon. Nakita, may CCTV ako dyan eh. Sabi ko, nandun na yung Rebo, pero antok na antok ako, hindi ako makumulat. Kasi mga bossing, kagaya sila sabi, galing ako ng Bulacan. Yung ating pwesto ron, inaasikaso natin, malaki yun. So, nakapag-post na ako dyan ng day 1, ng paggawa. Siguro mga 1 buwan yung bago matapos. Pero maganda yung gagawin natin doon. Ayun, no. Basta, Sir Jamie, tama, at Boss Mario, Sir Ivan, salamat na marami. Salamat sa tiwala. Basta kung ano yung problema, sagot natin lahat dyan. Ayun, no. Ma-provide ang sarap na lamig para na rin tayo nasa Europe nito. Ayun, no. At shoutout din, Shoutout din sa mga Ayan, kasamang driver dyan sa parte ng Europe. Yun. Also dito din sa Pilipinas na mga dati kong kasama. Yun, no. Oh, yun, no. Kasi nag-ibang bansa rin pala si Sir Mario. Oh. Ayun, mga big time yung mga puro lalaki pala tong mga kliyente natin, mga bossing, you know. Mga Hernandez brother. Oh, yun, no. Shoutout sa Hernandez brother. Oh. Marami ko rin classmate ng mga Hernandez eh, pero kami, Marinduque kami, sir. Yun talaga ang namin, probinsya namin. Oh, yun, no. Salamat na maraming bossing, ha. Salamat sa inyo. Salamat din sa inyo. At obserbahan natin na mas maganda pa. So mga bossing, habang hindi pa naman sila uwi, no, tayo naman talaga dito, hindi tayo nagpapalis ng ora-orada. So siguro kung may mga pagkakataon pa para maobserbahan na mas matagal, pinakamainam, no. I-monitor din muna natin yung reading ng gauge natin kung hanggang saan pa tayo makakakuha ng, syempre, ganda ng reading sa kalamig, no. Saka yung automatic, mga bossing, bago natin pakawalan to, double check natin. Kasi nagpalit din tayo ng thermostat dito. Iaayos natin to pag nakuha na natin yung tamang setting. Okay? So, check muna natin ulit yung pinakang reading sa labas. Mga boss, yan na yung final na reading natin. So, nakakuha tayo ng benching ko. So medyo maganda mga bossing, sa bagay hindi naman gano'n na kainit, no? Naka-cover na tayo din sa ating araw. Pero kahit pa paano mga boss, sa benching ko, kahit mag 35 pa yan sa araw mga bossing, pasok pa rin yan. Kahit mag 200 plus pa yan, pasok pa rin, no? At hindi yan papabayaan ng ating condenser na kinabit, sigurado ako na hindi yan magkakaroon ng high pressure, no? Kaya very good yung setup na binigay natin dito sa ating Rebo. Okay, ayun lang mga bossing, at nakapagpasalamat na tayo dun sa ating kliyente. Lemery Batangas ata sila. So, syempre, napagod din sila at saka napuyat, kaya dapat bigyan natin sila ng medyo magandang trabaho, no? Okay, ayun lang mga bossing, salamat na marami. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.